Hello mga ka-okra, this is Nadine from Singapore and I love Siligang sa Gabi, the podcast. Click the follow button and the notification bell para updated ka kapag may bago tayong upload. Naniniwala ka ba sa kasabihang everyone deserves the chance to fly? Yan ang kasabihan natin ngayon Hindi mo kaya. Parang tagline ng airlines yan Oo, lumilipad na ba ang lahat at kumakanta na ba ang lahat sa sinihan? Tutok na. Dahil ito na ang Mema Review for Wicked, the movie. Pero bago yan, hello ka-okras all over the world! Welcome to episode 207 of Siligang sa Gabi, the podcast. Ako po ang inyong Jed Setter na si Jed, together with our Eat Girl Isha at ang ating master storyteller na kakalabas lang ng sinihan. Fresh na fresh from the oven. From the oven. From the open. Kakanood ng Wicked, no? So talaga namang sariwang-sariwa ang kanyang mga alaala sa Wicked. Parang ako, sariwa. Wow. Sariwa. Hindi, ano nga yung sa isda? Yung pag, bilasa. Hindi bilasa. Oo, hindi bilasa. Pulang-pula ang basa hasang. Basa pa. Hindi pula ang mata. Clear na clear. Green ang Correct. mata. Green. Hello sa mga nakikinig sa atin sa Spotify at sa mga nanonood sa YouTube at sa Facebook at syempre yung members natin sa Patreon. Hello sa inyong lahat. Batiin nyo sila kasi napapanood nila kayo sa special edit sa vidcast on Facebook and YouTube. Hello guys! Hello Binabati po, ko mga pamilya ko dyan ka-okras. sa San Mateo Rizal. Hello po. Kitang-kita nyo naman, para kami nasa Emerald City kasi nga green na green tayo. Yes! So man, parang bayad naman yung review. Oo nga. Parang branded naman. Ganap Hindi po na ito ganap naman sponsored to. Tuloy-tuloy ang journey natin to 1 million downloads. Kaya naman keep on sharing the pod and stream our episodes Siligang sa Gabi every Wednesday, no? Yan ang main episodes natin, 12 noon. At ang Siligang Express on Mondays, 10 a.m. Okay? Wherever you get your podcasts. At abangan sa dulo ng episode na ito dahil i-announce natin ang first 2 winners ng 12 Ka-Okras of Christmas na mananalo ng 1-month Ka-Okra Pro Max subscription sa ating Patreon. Na-draw ko na yan. So, abangan niyo yung first 2 names. Yes. I love First 2 names. it. I-announce natin yan today. Tapos next week, another 2 names ulit na panibago hanggang sa makabuo tayo ng 12 Ka-Okras of Congrats. Christmas. So, abangan niyo yan sa dulo ng episode. O, simulan na natin to kasi feeling ko marami kang gustong sabihin about Wicked. Pero ito muna, para sa mga hindi nakakaalam itong Mema Review episodes, para sa kaalaman ng lahat ay hindi po galing sa professional na mga film critics. Kami po ay mga normal na manonood lamang. Mga unprofessional Correct. critics. So ito yung mga mapapanggan nyo. Yung opinion lang namin as usual normal viewers. At syempre, spoiler warning na rin ito kasi hindi namin alam kung mapipigilan namin hindi mag-spoil. Pero kung gusto nyo na spoiler-free ang inyong panonood ng Wicked or experiences sa Wicked, skip nyo muna yung episode na to and then bumalik kayo once mapanood nyo na yung Wicked. Okay? Pero kami, Correct. we highly recommend that you watch it. Okay? Panood mo na kayo ng Hello Love again. Yung Oo, totoo rin. Now on its 3rd week. Support the movies, Congrats po, local Star or Cinema, international. Congrats. Record-breaking. ABS, GMA, Alden, Hoy, pero may Catherine. may quick review tayo ng Hello Love Again sa Patreon. Doon sa, before the recording. So, pwede niyo mapanood doon. Simulan na natin, ang ating Mema review for today. Pero before yan, ikwento mo na sa nila tungkol saan ba yung Wicked para sa mga hindi nakakaalam ng istorya. Nagsimula as a book yung buong Wicked. Ang title ay Wicked, The Life and Times of the Wicked Witch of the West na sinulat noong 1995 ni Gregory Maguire. Based siya sa isang libro na The Wonderful Wizard of Oz from L. Frank Baum noong 1900 pa. So syempre dun hinugot kasi magkadugtong yung yung dalawang stories yan. Kasi si Wicked ay backstory ng Wicked Witches na nakilala natin sa Wizard of Oz, di ba? In the same vein na parang si Maleficent, may backstory siya, di ba? Kahit na villain siya, parang ganun. Tapos, matagal na raw dapat gagawing movie yan. As in, si Whoopi Goldberg, gusto nilang bilhin yung franchise, yung libro, para maging movie.
pero hindi siya natuloy before. Hanggang sa may isang tao sa ngalan na Stephen Schwartz. Siya yung lyricist at saka yung composer ng mga songs sa Wicked. Tinawagan niya yung may-ari ng rights. Tapos sinabi niya na, instead of gawin yung movie, gawin natin siyang Broadway musical. Kasi feeling daw niya, alam niya kung paano isulat yung music for Wicked. Kaya siya naging musical. Kaya siya naging musical. So, yung musical, October 2003 lang siya nag-premiere sa New York. At doon na nga nagkaroon ng breakthrough role si Idina Menzel at saka si Kristen Chenoweth as Elphaba and as Glinda. Si Idina Menzel, si Frozen, di ba? Yes, siya yung voice behind Frozen, yes. So, siya rin yung sa Rent na girl. Yes, ng musical. nag-rent din siya. Hindi na. Correct. Wow, I love it. You're so cultured. Naman talaga yung Mike Tyson. True. Dinaig ang Yakult sa pagka-cultured. Yakult. Magkano naman sponsor naman yung Yakult dyan Culture na tayo. Oo. Tinalo mo ang dami ng lactobacillus shirota strain sa katawan. In fairness sa'yo. So, 2003, nag-premiere siya and fast forward to 2024, yun nga, naging movie na siya under the direction of John M. Chu, starring Cynthia Erivo and Ariana Grande as Elphaba and Glinda. So, yun na yung naging story ng Wicked. So, itong mema review na ito ay galing sa aming limited exposure to Wicked itself. Ako hindi ko nabasa yung libro. Ako din. Hindi ko rin napanood yung play. Napanood yung play once. Napanood Ikaw ko rin Ish, napanood din. Okay, once din. Saan mo napanood? Sa Manila or sa New York? Sa Manila. So kami po ay mga novice. Hindi kami Wicked fans talaga to begin with. So yun ang context natin for this review. Okay? So ang first question is, how was your experience sa movie? Ano ang initial reaction nyo when you watch the whole thing? Ako, una na traffic. Yun yung initial ko talaga. Na-traffic ako. Hindi na traffic ka papunta, tsaka pa uwi, o pa-uwi lang. Pati papunta, kaya ka na late. Kaya hindi ko napanood yung first part. Napanood mo na, kasi nga manonood ko ulit mamaya, di ba? Oo nga pala, manonood ako ulit. Ang ganda. Time traveler. Ang ganda ng opening. Ano nangyari sa opening? Kung talaga napanood. Di ba nung top shot, yung gumanon yung camera? Hindi. Ganda. Hindi top shot yung na-opening. Mali agad. Pagod, narush ako. Yun yung initial Hindi ko kasi napanood kagabi. Sasabihin na naman ang bobo ng mga review. Anong klaseng review to? Tapos, ang dami pang isa lang yung tao sa cashier. Napaka nung initial ko. Saka pa nanood kasi. Sa Feliz. Kasi, ang haba ng movie, 2 hours 40. Kapag may na-miss ka na time, hala, ilang oras na yung next. Tagal. So, naganap ako sa Feliz. Since wala nga akong any exposure sa Wicked or idea, alam ko lang, nandun si Ariana Grande, tapos green yung babae. Ganda ng green yung babae. Kaano siya ni Shrek. May crossover ba to sa Shrek the movie? So, hindi ko alam. Si Fiona pala ito. Oo. So, ano ba siya? Pinsan ba siya ni Shrek? Kapatid ba ni Fiona? Mga ganun. May reveal ba? Ogre pala. Ang nung tumatakbo na yung story na inabutan ko, para siyang crossover ng Harry Potter, High School Musical, Greatest Showman. Nandun yung babae sa Greatest Showman, di ba? Si yung bearded lady. Oo. Tsaka tsaka crossover ng Charlie and the Chocolate Factory na all-in-one. Parang, correct. Ano nangyari? Sama-sama ba to na ng mga reunion ba to ng mga shows? Ganyan. Tapos yun, si Shrek, sumama na rin. Sumama na rin si Shrek sa movie. Ang ganda ng review mo. Hindi alam ng Wicked paano nila gagamitin yung review mo sa PR. Yung, alam mo yung sa poster, yung napakadami. Yung mga variety, para di ba mga ganon. Parang di ba iba, stunning, riveting. Di ba ganon yung sa iba? Riveting. Yung kay Mike hindi alam paano isusulat. Shrekking. Ganun. Ang ganda. Ayun, yun lang naman sa akin. Ikaw, Ish, ano ang initial reaction mo when you watch the movie? Ang una pumasok sa isip sa akin, para siyang yung Greatest Showman nga din, yung vibes niya. Totoo. Na parang, ano yun? Yung, like sa ganun? Rousing. As in, parang Napapaganon din ako, Ish. Parang, I'm gonna watch this. Yung parang nasa edge of your seat na parang
ano ba yun? Parang gusto mo tumayo. Alam mo yun, parang ganon. Yes. Oo. Engaging, Oo. arousing. Rousing siya. Rousing. Tsaka parang tinatry ko siyang, yun yung mali ko, parang tinatry ko siyang ibangga lagi dun sa musical version. Na feeling ko, ang dapat ginawa ko, pinanood ko siya as a movie. Dapat hindi ko siya at that moment binabangga sa... Kaya panoorin ko ulit siya tonight. As para lang makita ko kung ano yung mga... With a different perspective, a different lens, di ba? Yes. Plus, kasi nagandahan ako talaga dun sa movie. Kaya gusto ko siya ulitin. Ang Ako ganda. din. Ang dami kong mas naintindihan sa story compared nung pinanood ko siya sa play na parang ngayon Totoo. at the back of my head I was thinking na ano yun, hindi ko lang siya naintindihan sa musical or dinagdag to sa movie. So ako parang yun yung mga questions ko after watching. Siyempre pag nasa musical kasi fixed yung location mo eh. Like nasa seat ka, yes. 'di ba? Tapos yung distance mo to the actors, fixed siya eh. Hindi na zoom in yung mukha nila, hindi na zoom in yung paligid. Alam mo yun, parang very limited yung ano. Pero don't get me wrong, yung staging ng Wicked, isa yun sa pinakamagagandang staging ng musical theaters na napanood ko so far. Hindi naman ako sobrang dami napanood, pero sa mga napanood ko, yan yung talagang pag uwi mo talaga nagawa nila yun sa stage as in ganun level. Kung gusto mo makarelate, Mike, dun sa sinasabi namin, panoorin mo yung mga clips ng Defying Gravity sa YouTube. Makikita mo yung difference nung sa play at saka yung sa movie. Oh, wait lang. Papanoorin ko. Balikan ko kayo. Bigyan ng 20 minutes. Charing! Kasi sa musical play, syempre limited sila galaw, 'di ba? Yes. Limited lang yung pwede nila magawa, mapakita sa stage. Pero yung sa movie kasi, dinitalye talaga nila how it panned out. So yun yung difference to. Na-recreate din actually ibang scenes, 'di ba? Exactly. From the play. It's like their respect na rin ng cinema world sa Broadway. Kasi 'di ba, mas na-appreciate kasi ng tao yung cinemas, mga movies than the Broadway. Mas diba? accessible naman kasi talaga. Kasi mas mura, yes. 'di ba? Mas mura. Tsaka hindi naman yung kunwari yung Wicked in particular. Nasa New York sila lagi kasi for 20 years running yung show sa New York. Tapos nag-world tour sila. Hindi naman lahat tagal makakanood nung musical play, yes. 'di ba? Kasi limited run lang din sila sa Pilipinas, limited run sila sa Singapore, ganyan. So hindi siya ganoon ka-accessible. Kaya maganda na ngayon nagka-movie. Yun yung feeling ko na parang mas lumawak yung nakakaalam nung magic at saka nung story nung Wicked, 'di ba? Yes. Kaya parang feeling ko if napanood nila yung movie, magugustuhan nilang panoorin yung play kasi correct. 'di ba? Mas ma-appreciate. Same story pero magkaiba sila ng charm, iba sila ng impact sa pagkatao mo. Ganun, totoo. Ang pinakaibahan lang dito sa movie part 1 lang, dun sa musical, 'di ba? Mismo correct. Sa isang araw mapapanood mo na both two parts. So kaya correct. imagine yung 2 hours na yun. 'Di ba? Parang oh my god, part 1 pa lang yun. Ito spoiler-free review. Kung nandito ka pa sa part ng podcast na ito at gusto mong i-keep yung spoiler-free experience, ang recommendation namin tatlo, panoorin nyo sa sinihan. Yes, as in, magugustuhan nyo talaga siya. Pero ito, dadako na tayo sa mga nagustuhan nyo at saka mga nagustuhan nyo sa movie. Mga favorite nyong nakita sa movie so far. Alright. Ikaw muna, Ish. Okay. Anong favorite? Sige. Ako, personally, hindi ko gusto yung idea na nandito si Ariana Grande. Pero when I watched it, sabi ko, okay, this is a different Ariana. Parang deserve niya. Hindi siya yung pop girl Ariana Grande na correct. I knew. This was like another Ariana Grande. Sabi ko, she can sing. Bonus na yun. Alam natin, magaling siya kumanta. Pero yung maging that character. Operatic singer si girl. As in. Tsaka, to be honest, yun yung hirap ako kay Ariana. Hirap ako intindihin minsan yung pagkanta niya, na para siyang magsisneeze. Sorry. Para siyang mag-hatching. Parang may tissue sa ilong. Yung parang may tissue sa ilong. Sinusundo mo yung yung bahing mo. Pero gets ko naman parang niya yun, style niya yun as an artist, as a singer. Dito sa movie, parang feeling ko sinadya niyang linawin yung pagbigkas niya sa ibang kanta, sa lyrics, ganyan. So sabi, at ang taas. 'Di ba? Live nila kinanta yun, 'di ba? Live yun, 'di ba?
Live lahat ng songs. Oh my talaga? Yes. Actually, yes, Live. isa yun sa mga wicked facts na mapapakinggan nyo mamaya dun sa isang segment natin. But that's one of the magic of this movie, as in live nila kinanta lahat yung music numbers Oh my God. within the movie. Yeah. So si Yes. kahit nakabitin si Yes, exactly. Yes. Nagde-defying Sorry. gravity siya. Naglulup-loop Yeah. siyang ganon sa hangin. Kumakanta siya ng Diba? defying gravity ng live. At ang galing niya, siya gumawa ng stunt niya, wala siyang double. Yes, wala siyang double. Lahat sila walang double. Sila yung gumagawa ng stunts nila. Choice nila yun. Sobrang lala talaga. Okay. Mabalik tayo kay Ariana. Si galing. Ariana kasi, doon sa mga hindi nakakaalam ito yung nakita ko lang din doon sa, after ko panoorin, na ako, rabbit hole na ako ng mga Kala the ko making, lahat. kala ko kababata mo si Ariana. Kasi kababata ko yan. Lumaki kami together yun ni Ariana talaga. Si Ariana. Batanggenya Hindi, si pala yan. Ariana. Batanggenya. Kaya nga Ariana Grande, galing sa talaga. Are? Hindi. Ariana? Galing sa Red Ariana. Horse. Galing sa Red Horse. Mucho Grande. Diyan kainuman namin si Ariana dad. Hindi, si Ariana ay dati ring Broadway, nag-start din yata siya as a Broadway singer. As in Broadway actor Yes. din talaga siya. May background siya. Yes. Oo, may background siya sa theater. Kaya sinasabi nila, lahat sila doon may background sa theater, doon sa movie. Kasi sila Jonathan Bailey, lahat sila may background sila sa theater. Kaya parang, talaga, perfect cast for the movie talaga siya. Pero yun, agree ako kay Ish. Ako hindi lang si Ariana, yung sa buong cast, sobrang galing ng buong cast. As in, Oo. grabe si Michelle Yeoh nung tumalikod siya dun sa mga unggoy nung sinabi na habulin si Alpha ba? Kinilabutan ako sa acting niya dun wala siyang ginawa, tumalikod Oo. lang siya. As Diba? in, damang-damang Power, intensity. powerful. Oo, grabe, sobrang power. Kaya parang, Sobrang di galing. ko alam if sinadya nila yun na mag-feel like you're watching a Broadway or are you watching a movie na parang, movie, ang parang ganda. crossover, Kasi ang hirap no? siyang Oo, laruin, di ba? Correct. Hirap siya laruin as a director. Wala lang. Kasi parang Tot- ibang discipline yung Broadway. Ibang discipline Tsaka yung so, rin, ganda. dun sa mga nababanggit nyo kanina, di ba nababanggit nyo kanina yung The Greatest Showman? Kung ano yung na-feel ko rin sa The Greatest Showman, kung gano'n siya ka-pleasing tsaka ka-satisfying, ganun din yung na-feel ko dito Yes. sa Wicked. Sa Wicked. In fairness sa inyong dalawa, Ang ganda. totoo yan. I agree. Ngayon ako nakaramdam na gusto ko ulit manood ng isang musical. Sorry. Walang walang etchos yun. Walang etchos Hindi yun. ako nag-uulit ng mga pelikula at mga series, di ba? Alam na alam niyo yan. Totoo Pero ito ba? talaga parang gusto. Oo, as in feeling ko kasi sayang sa oras. Pag napanood mo na. Okay na Ito yun. kasi, how do I say this? It's like yung feeling na binigay niya, lalo na yung Defying Gravity. Yung parang Oo, grabe parang yung Defying Gravity. Ano ba yun? Regardless sa storya, yung naramdaman ko nung kinakanta niya yun, parang ewan ko, na-enchanted Emotional. ako. Ano ba tawag sa ganun? Oo. Enchanted, oo. Parang, Nahaliya ka na... Na uplifting na parang Oo. Yes. naapektuhan ka. As someone na hindi Broadway fan hindi ako Broadway Correct. person, sobrang ganda nung, ewan ko, hindi ako nag-oyo. True. I swear. Totoo. Anyway, Defensive. Ikaw, Mike, ano ang favorite part mo dun sa movie? Ako kay Ariana din, yung mga linyahan ni Ariana, sabi Mga ko, comedy. Yung mga bakit- comedy. oo. Parang pwede ko tong classmates si Ariana. Parang save kami ng dictionary. Totoo. Parang, yung Parang banat ano niya, eh. no? oo. Yung mga use of words niya, parang natatawa yung Correct. audience. Parang sa akin, ay, di ba normal lang naman dapat yun? Kaya mo rin ba't yan. kayo natatawa? Oo. It's been Kaya modified, ganon. Modified. I think Parang- sa casting-castingan mga ganun. mamaya, si Mike na lang ang Glinda ko. Si Mike. Hoy, abangan nyo sa mga Patreon kasi yung natin, special natin sa Patreon ay casting-castingan. So kung ang Wicked ay gagawin Pinoy movie, sino ang magaganap? Yan ang nasa Patreon exclusive. So yan ang maabangan nyo. So nagustuhan mo yung comedy niya. Oh, nagsuka yung comedy niya na hindi siya brainy pala doon. Yung mga use ng words niya. Ano siya, perky siya doon, perky. Oo, dahil hindi kami sobrang into the Wicked world, no? Kasi doon din sa, di ba si Madam Horrible, sinabi niya, congratulations. Di ba ganun yung pagkasabi? So, kung may sarili ba silang vocabulary or ano ba yung... Kasi yung talagang nasa... hindi ko naalala yun sa play kasi nga 2017 pa. But So, yun, anyway. I think
makaka-relate ako sa mga friends niya ni Ariana at sa kanya. Pwede ikaw si Bowen, yung lalaki doon. Isa. Ikaw yun. Oo, bagay sa'yo yun. Very ikaw yun, Mag. Si Bowen. Ano, Gusto ko din yung Bowen something? Gusto ko rin yung pagpasok nila sa Emerald City. Yung kung gaano ka-festive. Yes. Na feeling ko, I think deserve ng Beanie na ma-invite doon at mag-perform sa Emerald City. Pwede. Kasi pasok na pasok ang mga parang wardrobe. pasok na pasok sila doon. Di ba? Yung mga kostuman. Ang styling. Parang pasok na totoo. pasok. Oo. Agree. Sorry. Kaya Hoy, ng tsaka Beanie ito, mag-perform major dyan. spoiler to. Sa mga major spoiler. Nandun si Idina tsaka si Kristen Chenoweth. Dun sa scene na yun. Yes. Ngayon ko nga lang ngayon ko nga lang nakita Sobrang- na sila pala yung Tribute Oo, siya. yes. Tribute to the original. Sila yung original na Glinda at saka Elsa. Kaya Kaya parang- pala. At ang haba ng scene nila, kaya natuwa ako. Correct! Todo kanta sila. May moment. Yun pala, binigyan Oo. sila ng moment. Kaya sabi ko, Correct. oh. Ang ganda rin ng gown na lalaban ni Beanie doon ang sa ganda mga ng wardrobe, gown. no? Grabe yung costumes at saka yung wardrobe nila. Ang lala. Sobrang ganda. Ako, nagustuhan ko yung portrayal ni Cynthia ng Elphaba. Kasi dun sa mga interviews na napanood ko lately, parang sinabi niya, may isang taga-media na black din siya. Di ba black si Cynthia, tapos black din yung nag-interview. Tapos alam mo sinabi nung nag-interview na, for me, it's impossible na hindi mo hinugot from being different in real life yung portrayal mo sa Elphaba. Oo. As in, hindi lang isang yung buong pagiging green. Character. Kasi parang growing up in a neighborhood na you look different, na iba yung skin color mo sa mga nakapaligid sa'yo. Kasi si Cynthia, lumaki yata siya sa UK eh. So definitely, mas maraming puti, okay. di ba? Parang ganon. So, yun yung difference. So, parang, nung binanggit sa kanya ng nung reporter, umiyak siya. Kasi parang Talaga? natimbog talaga ng reporter na doon niya talaga hinugot Na-trigger yung ano niya. Oo, na doon niya talaga hinugot yung characterization niya kay Elphaba. Kasi nga for being different, 'di ba? Parang same sila ng pinagdaanan as character na sa totoong buhay. Kaya yun, nakakatuwa yung part na yun. Ba't kaya Tas, sorry Elphaba niyo- yung name niya? Ay, Hindi may na lang trivia alpha. yan. Yung Elphaba. Sana di ba alphabet yung- na lang. Alphabet. Hindi. Kasi di ba yung sumulat nung Wonderful Wizard of Oz, si L. Frank Baum. Tapos nung sinulat ni Maguire for Wicked, nag-isip siya ng name ng witch. Sabi niya, as a tribute to the original author, ginawa niyang LFB. Kasi nga L. Frank Baum. Hanggang sa naging Elphaba. Kaya naging ganun yung name ni Elphaba. Elphaba, Mufasa, ganyan. Pangalan ko. Mufasa. Kaya naging Elphaba yung niya, yung Sana kanyang pangalan. alphabet na lang para ang nickname niya Ate Bet. Ate Bet? Alphabet. Ate Bet. Kainis. Ang isang pa nagustuhan, yung nagawa ng movie magic dun sa world. Kasi nga, pag napanood mo yung musical, limited siya. Tsaka, di ba aminin mo yung musical, ang dilim-dilim talaga ng musical. Oo. Hindi ko kung sinadya yun or... Feeling ko sadya, as in treatment siya. Pero kasi nga, siya witch yung tas itim yung damit niya, itim la. So parang dun sa climax ng Defying Gravity, ang itim-itim ng eksena na yun, ang makikita mo lang talaga yung green na mukha ni Elfie. Yun lang talaga yung highlight. So dito, kaya na-appreciate ko yung pag-explore dun sa, soaring siya, as in lumilipad siya across the Parang sky. she's like free. 'Di ba for the longest time, parang laging siya yung mag-a-adjust para sa kanila. And then ngayon parang enough. Tapos doon ko na-appreciate na, ay, may araw pala nung araw na yun, parang pa-sunset pa. Kasi nga parang, doon sa musical talaga, black lang talaga siya. So parang, ang ganda pala ng pag inimagine mo pala yung world, pag pina-andar mo yung imagination mo, ganun pala yung pwede niyang gawin. As in, nag-free fall siya, tapos nilipad siya ulit, as in, hinahabol siya ng may unggoy na may kinakabahan niya ako dun sa part na yun, may mahulog na si ate ko. Totoo. Kasi Kaya sa gusto play ko siya. naman, kasi ganun,
ano lang siya, hindi naman Isang halos- akyat lang siya. Di ba dun sa Oo. Defying Gravity? Yung sabi, it's me. Oo. Inangat lang siya dun dun sa totoong play. Inangat lang Dito siya. Tas talagang- may malaki lang siyang tela na palda na black. Ganun lang yung execution dun sa musical. Kasi nga, hindi mo Ganda na siya nun. paliparin. Oo. Oo. Parang Ganda. Regine na concert. Regine Malaking sa Manila Pen. Diba? Sa Manila Pen. yung nakahang si Regine tapos may malaki siyang Ay, gown na Sa Araneta. Feeling ko Araneta yun Coliseum yung ba yun? inspiration nila doon. Diba? Dinig nila si Parang- Regine. Nasa Nung peg. sinabit ni Ariana yung cape sa kanya, maliit lang yung Oo. tela. Nung lumipad siya, lumaki yung Lumaki. tela. Ano na? Andun si, nilagay yung Production picture number. na yun ni Regine sa mood board dun sa, scene na Totoo. yun. Let's use R2K. this from Ang peg natin Regine's ito, R2K. O, R2K, ganyan. Ano ba yung post ni Regine? Ganyan ba yung post ni Regine doon? Ano ka Gano'n na, Ganyan. R2K ang peg ni Alpha ba dito Sabi nga. Paano kung ganito pala? Bongga. Ginamit nilang mood. Nilaro na naman Hindi mo po. kaya. Laroshi na naman. Diba? Pero ang ganda. Ang ganda Look, nun. ginawang mood board. Hoy, isa yun sa favorite scene ko nung nilagyan siya ng alampay, di ba, ni Ariana. Tapos nung Oo. kita niyo yung umikot siya, yung umikot. Oo, yung may hangin effect. Oo, yung hinampas na yung kapapag ang sakitang ina talaga, napakaganda nung eksena. Yung framing na nandun siya sa bilog na bintana. Sobrang ganda talaga nung part Pero na yun. nagutom As in, ako nung part na yun. Kasi Bakit? Bakit? diba, yung kinakanta nila yung Unlimited. Tapos parang magsasamgyup ba ako? Parang gusto ko magsamgyup. Kasi unlimited samgyup ba yung sinasabi nila? Nagugutom na ako. Jang na naman. For me, ako ito, para sa akin lang naman ito. Yung movie, times 10 niya yung impact sa akin. Kaysa doon sa Yun. napanood ko sa Talaga? musical. Siguro. Ano siya, Yes. ano siya, ang tawag doon, multiplied by how many levels. Kasi nga mas visual. Oo, mas na-appreciate ko May yung scale. story. Mas na-appreciate ko siya Oo. ngayon na naparod ko yung Totoo. movie version. Yung choreography. Ang ganda rin yung choreography Yung mga Oo, ganda. dance numbers nila. Sobrang ganda. Yung Dancing Through Life na nandun sa umiikot na library. Oo, yung sa library. Oo. Ang Sobrang ganda nun. Sobrang galing. Tapos yung, sino nga yung, si Prince Si Charming? Fierro. Si Jonathan Fierro. Bailey, si Fierro. Si Fierro. Anak ba siya ni Dirty Hindi Linen? naman. Isa siyang Kapalan. Fierro. Isa siyang Fierro. Fierro. Oo. Ni John Arcila. Ang galing niya. So, siya yung tumambling. May scene Basta siya na lahat ng tumambling stunts siya na- May mga ginagawa sila talaga lahat yun. Tapos mayroon siyang mga kasamang parkour artist. Yun yung mga nagustuhan natin. Okay, ano yung mga hindi niya nagustuhan or sana na-improve from your POV? Meron ka kanina may Bitin ako. Sobrang bitin. syempre. As in, kasi inang- part 1, Sinadya part 2. yun. Oo, sinadya. Sobrang nasa Ito. height ka na ng Oo. ng gravity. Tapos To be continued. Hindi ko alam nung una. Sabi ko, baka weird na hindi nila tatapusin. Pero ito, ang ganda ng ending, na climax yung ending. Oo Di ba yung nga parang sobrang siya, yung climax nung storya. Kasi hinggit na doon tinapos. Kaya parang sabi ko, Galing. gusto mo talagang abangan yung next year. Abangan, yung November next year. yes. Oo. True. Grabe yung cliffhanger, Tagal. di ba? Tagal. Hindi, sabi ko, ang tagal. Sabi ko, nakakaintay nga tayo ng Stranger Things ng 2 taon. Ano pa naman yung 1 year? Wow. Ay, ikaw, Ish, ano ang hindi mo nagustuhan? Wala akong hindi nagustuhan. Totoo? Lahat gusto mo? Pero meron ako nakikita kasi sa TikTok na gusto nila ng mga tao na sana more saturated yung color. Kasi di ba medyo muted? Yun Medyo pala. muted yung color Akala ko, sa sinihan ko lang yun. Sa sinihan, sa napanood ko, hindi naman sobrang muted. Sakto lang. Sakto yung kulay. Pero yung mga Okay. tao, sinasabi nila na fiction and fantasy, sana mas inakyat pa yung saturation ng light. Parang pa? ganun yung, Okay. oo. As in kulay kulay okay. talaga, hindi yung brightness, kulay ang gusto nilang iangat kasi they feel na medyo Okay. muted yung color palette. So, naintriga tuloy ako kung ano yung magiging itsura pag inakyat nga ng konti yung saturation. Pero ako, as it is, okay naman sa akin. Okay, so wala sila masyadong hindi nagustuhan kasi nga maganda talaga yung Wicked. But sa pagbabalik ng Siligang sa Gabi, meron tayong share na 5 Wicked facts about Wicked at ang ating mema rating sa movie na ito. Sa pagbabalik ng Siligang sa Gabi, the podcast.
Hello mga ka-okra, this is Nadine from Singapore and I love Siligang sa Gabi, the podcast.